Ito, 601. Balitang makatutuhan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Lunes, May 4, 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. World Press Freedom Ranking ng Pilipinas nag-improve makalipas ang 21 taon. Polling room sa mga LRT2 stations bubuksan na ngayon sa mga pasahero. Atin ito, koalisyon, matagumpay na naitaas ang watawat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Panibagong oil price hike kasado na bukas. PNP kakasuhan ang mga ralistang nanakit ng pulis noong Labor Day sa Maynila. 3 sugatan sa pagguho ng detour bridge sa Ilocos Sur. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Ito po si Anthony Taberna. At ito naman po si Tina Nolasco. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Umakyat na sa ika-114 na pwesto ang Pilipinas sa 2026 World Press Freedom Index mula sa 180 mga bansa sa mundo. Ito ang pinakamataas na ranking ng bansa sa loob ng 21 taon kasabay ng paggunita sa World Press Freedom Day. Sa ulat ng Presidential Task Force on Media Security, 2 baitang na mas mataas ito kumpara sa ika-116 na pwesto noong 2025 ng Pilipinas. Eto, good news. Bubuksan na ngayong araw ang passenger cooling room sa lahat ng istasyon ng LRT2 sa harap ng matinding init ng panahon na nararanasan sa bansa. Sa anunsyo ng Light Rail Transit Authority o LRTA, bukas ito para sa mga nagnanais magpapresko mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pwede itong gamitin ng lahat ng LRT2 passenger o valid ticket holders na nakararanas ng heat exhaustion, gaya ng pagkahilo, pananakit ng ulo o anumang discomfort dulot ng matinding init. Gayunman, mananatili pa ring prioridad ang mga pasaherong senior citizen, PWDs at buntis. Para po matiyak na lahat ay makagagamit, mayroon lamang 30 minuto hanggang 1 oras ang bawat pasahero para manatili sa cooling room. Paglilinaw ng LRTA, hindi ito tambayan at pwede lamang gamitin kung kinakailangan para mabigyan ng pagkakataon ang ibang mga pasahero na pansamantalang makapag-refresh. Nag-jet ski sa Pag-asa Island ang Civil Society Coalition. Ayun na atin ito sa karagatan malapit sa Pag-asa Island sa pangunguna ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula. Patotsada ito sa campaign promise noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago siya naging Pangulo ng bansa na hindi natupad. Isinagawa ang pagtataas ng bandila ng Pilipinas kasabay ang pagbisita ng koalisyon sa isla para sa isang civilian mission sa West Philippine Sea. Ayon sa grupo, sumisimbolo ito sa soberanya ng Pilipinas sa nasabing lugar kung saan matagumpay nilang naitaas ang watawat ng bansa.
sa Pag-asa K2 sa kabila ng pagbuntot sa kanila ng China. Nagsimula noong Abril 30 ang civilian mission ng atin ito at tatagal hanggang bukas, May 5. Kabilang sa kanilang mga aktibidad ang pamamahagi ng pagkain at gasolina, medical outreach, cultural events at island tours. Alas 6:07 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongane mga kabalen? Gising na ba kayo? Kasado na ang panibagong oil price hike bukas. Nako, eto na, kumbatsero. Dumating ka lang, bad news na kagad. Bad news Puro kagad. good news kami kanina. Sa pagtaya ng Department of Energy, nasa piso hanggang 2 piso kada litro ang posibleng itaas sa presyo ng diesel, habang nasa 3 hanggang 4 na piso ang pwedeng itaas ng gasolina. Kung matutuloy ito, ito ang magiging katapusan ng 3 magkakasunod na linggong tapyas sa presyo ng diesel. Masakit magsalita yan. No? No? Ang pagtaya ay batay sa... Magkano uli yung diesel? Sa diesel ay 2 piso. Piso hanggang 2 piso. Kayang-kaya. Pwede Dati, naman. laki-laki na tayo dyan eh. Oo, ngayon parang... Parang sisiw na sa atin. Sisiw na lang ito. Ang pagtaya po ay batay sa Mean of Platts Singapore, isang pangunahing pricing benchmark para sa refined petroleum products sa buong Asia-Pacific market. Ang magandang balita, posibleng magkaroon naman daw ng hanggang 4 na pisong rollback sa presyo ng kada litro ng gaas o kerosene. Alas 6:08 na ng umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Tiniyak ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na habulin niya ang mga relihista na nanakit sa ilang tauhan ng PNP sa isinagawang Labor Day protest sa Maynila nitong Biyernes. Ayon kay Nartates, pinabibilisan niya ang pag-iimbestiga para matukoy ang mga sospek gamit ang lahat ng mga maaaring ebidensya gaya ng CCTV footage, body cam recordings at videos na kumakalat sa social media. Sinabi ni Nartates na inihahanda na rin nila ang mga kaukulang kasong kriminal na iahain laban sa mga nanakit na demonstrador. Matatandaan na nagkaroon ng tensyon sa isinagawang protesta doon po sa May Calao Avenue sa Maynila nang sapakin ng isang rallyista na nakasuot ng face cover ang isang pulis Nako. na naka-duty sa lugar. Yan yun eh. Matindi Yun, yan. Ayun. kagad eh. Talaga, no? Kompa naman, parang ang forma niya kumbatsero parang welterweight division eh. Ayun, no? Tinan mo. Samantalang yung police naman tumutupad lang sa kanyang tungkulin. Pero may tsaka may nakatakip ang mukha. hindi maganda. Mabuti naghamon na lang siya, mano-mano. Kung talagang gusto niyang magpapawis. Tsaka talagang mula sa likod, tsaka siya lumapit, Unti-unting sumingit eh. Medyo mabigat tong ginawa niya. Nahuli ba yan? Sana'y nahuli. Sana'y nahuli. Nakatakip ang mukha eh. Mother, nahuli ba to? Nahuli na. Ano pangalan? Sige nga, follow up nga natin Follow up mamaya. natin. Sa Maynila naman So to matapang dahil nakatakip ang mukha, gano'n? may mga ganun talaga kumbatsero Ayun, kitang-kita. Hindi palalagpasin ni General Nartates yan. Talaga. Lalo pa kapag andun pa si General Bernard Banak. Talaga. Pangiti-ngiti lang yun. Pero mamaya ka. Tatamaan ka. Saka Manila, kung sa Maynila nangyari to, hindi nyo pa siguro nakikitang magalit si General Arnold Santiago, yung hepe ng Manila Police District ngayon. Yung bagong MPD director. Baka kailangan magpakita ng galit muna itong si General Santiago. General Santiago. Lagi na lang si Dr. Ramitz ang nagagalit. Ikaw naman. Alas 6:11 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. 3 ang sugatan matapos namang gumuho ang Kaliwet Detour Bridge sa barangay Nalasin, Santo Domingo, Ilocos Sur. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi kinaya ng tulay ang bigat ng isang 20 toneladang 10-wheeler truck dahil nasa 5 tonelada lamang ang load limit.
Nako. May nakasulat pa naman daw dyan na Yun lang. 5 tons lang ang ang limit. Sus, 20 tons yung truck. Saka detour bridge kaya nga detour. lang, Oo. Oo, pansamantala lang yan. Oo. Ayan nga pala, Kabilang sa nasugatan ng driver ng truck at pahinanti nito nang mahulog sa gumuhong tulay. Kasama sa sugatan ng driver ng motorsiklo na kasunod ng truck na dumaan sa naturang detour bridge. Ayon kay Secretary Dizon, hindi sinunod ng truck driver ang nakapaskil sa paanan ng detour bridge na hanggang 5 tonelada lamang ang maaring dumaan sa tulay. Kaagad na nagpadala ng team ang kalihim para suriin ang bumagsak na Kaliwet Bridge. Batay sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos, papapanagutin ng DPWH ang truck operators at hinimok ang lahat ng motorista na mahigpit na sumunod sa mga load limit upang matiyak ang kaligtasan. Parang basic naman yun, kumbatsero. Oo, yun Basic talaga. na basic yan. Yung bang may load limit. Naalala niyo po yung sa NLEX, may height limit may height naman. limit, May height limit. Kaya nga po may mga limit na ganyan dahil iniingatan din yung mga motorista para din sa kapakanan natin. Pero kung ganyang hamog yung driver, may nakasulat kaya dapat, ay nako. tinuturuan din ng gusto at binibili ng lagi ang mga driver. Lalo na ng mga ganitong malalaking sasakyan. Correct. Yung iba kasi feeling invincible Correct, Yung yung malaki. pag mga nagmamaneho ng ganyang kalalaki, feeling invincible sila Totoo yun. Dahil, Kanina, yung kinukwento ni Angelo, diba? Siya mismo nabiktima ng bus. Feeling invisible dahil natutulog naman yung driver. Nakatulog. Pambihira. Sus, Nasagi tuloy ito si Kuya Angelo Palmones. Kaya umiika eh. Ganun. Hindi, dati na umiika. Dati na ba yun? Dati na yun. Alas 6:13 na ng umaga. Susunod! Dito, boy! Uy, ngayong umaga na raw. Baka, ngayong umaga, ngayong Lunes daw. Baka pagbotohan na ang impeachment complaint laban kay VP Sara sa plenaryo. Aba, siya nga ba? Bilis naman. Bilis naman. Huwag naman kayo magmadali. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. Achi, ahya, Mr. Jalom Tang, Lakyam Chapsihun 614. Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan? ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magada morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yoo-hoo! At mag-Laundry Day, Friday. All you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Si Balita. Nanay Jenny Orosa. Si Nanay Jenny. Dati iba ginagamit. Ngayon, nag-pride na. Ayan, Talaga. kapa-pride nyo. Nag-pride na tuloy ako. Ayan, ganyan kami. Ganyan kami ka-effective. Kaya lang, ang tagal na namin hindi natitikman ni Kumbachero yung pride na yan. Hindi na namin alam kung ano lasa lasa niyan? yan. Pride, yung mga taga-pride dyan. Wala ba tayo dyan? Baka kala nyo hindi kami naglalaba. Ngayon pa. Alas 6:18 na ng umaga, tuloy ang mga balita dito sa ACS Balita. inaasahang pagbobotohan na ngayong Lunes sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bago ito, pagtitibayin muna ng House Committee on Justice ang report na nagre-rekomenda na ipadala ang articles of impeachment sa Senado kung saan lilitisin ang pangalawang Pangulo.
Kasabay ng pag-aproba sa report, pagtitibayan din ng panel ang kaukulang resolusyon at ang articles of impeachment bago ito formal na isumite sa plenaryo para sa deliberasyon ng buong kapulungan. Matapos maipadala sa plenaryo, pagbobotohan na ito at kailangan makakuha ng hindi bababa sa 1/3 o 106 na boto mula sa lahat ng miyembro ng Kamara upang opisyal na maipadala ang articles of impeachment gaya ng itinatakda ng konstitusyon. Alas 6:19 ang ating oras. Mayong buntag kaniyong tanan, mga Bisaya, mata na paputiha, gising na ba kayo? Posibleng sa Hunyo pa makapagsimula naman ang Senado para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senate President Tito Soto, may mga legal na proseso kasing dapat sundin na magpapatagal sa pagsisimula ng trial. Dahil dito hindi agad makakapag-convene ang Senado bilang impeachment court oras na maisumite ng Kamara ang articles of impeachment. Kabilang sa mga prosesong kailangang daanan ay ang paglalabas ng summons kay VP Sara, paghintay sa sagot ng kampo ng Vice Presidente at pagsasagawa ng preliminary conference para mapagkasunduan ang mga ebidensya at testigo. Layo ng nasabing proseso na maiwasan ang nangyari sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012 Kailan yan? 2012 kung saan nagkaroon ng kalituhan dahil sa mga biglaang testigo o mga surprise witnesses. Inamin din ng senador na maaaring maharap din sa legal na hamon sa Korte Suprema ang impeachment proceedings, ngunit hanggat walang inilalabas na TRO ay tuloy ang magiging paglilitis. Nga pala kumbatsero, no impeachment ni Erap, ang tumayong presiding officer ay si dalawa sila, si Senate President Nene Pimentel at si Chief Justice Davide. Davide, abogado, di ba? Abogado si Nene. Tapos nung kay Chief Justice Corona, ang nagpe-preside naman si abogado din. Juan Ponce Enrile na noon ay Senate President. Ngayon, ang magpe-preside ay hindi abogado. Ano, medyo challenging talaga yon na kumbatsero, especially kung objection. Pag tumira ng objection. Overruled. Sustained. Naalala mo sabi ni Davide, no? Davide, no? Ano kaya ang gagawing diskarte niya kung sakaling makakarating sa Senado? Oo nga. Yung articles of impeachment. Ano? Palagay ko naman ngayon pa lang naghahasa na si Tito Sen dyan, kumbatsero. Sa bagay. Halimbawa, andyan si Bossing. Si Bossing. Si Joey De Leon. Tao ba to? Tito Sen, ay magandang morning. Alam natin. Objection. Pwede. Objection, Your Honor. Objection nga Pwede. Tapos si Jose. Asali pa, tsaka si Wally. Ay, Tito Sen. Magandang morning po. Magandang morning. Tito Sen, sana makausap ka namin. Paminsan-minsan. Umaabot na po sa mahigit 50 barangay ang nabalot ng ashfall matapos sumabog ang Mayon Volcano sa Albay, habang mahigit 30,000 naman ang inilikas sa dineklarang 6 na kilometrong radius permanent danger zone. Ayon kay OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, pinakaapektado ng ashfall ang mga bayan ng Ginobatan, Kamalig at Ligao City. Sinabi ni Mariano na nananatiling nasa alert level 3 ang Mayon Volcano, habang pinayuhan ang mga residente na iwasan ang mga apektadong lugar at ang pagpasok sa idineklarang 6-kilometer radius permanent danger zone dahil sa panganib at masundan pa ang pagsabog. May bayad na ang pagdaan sa segment 3B ng Cavitex C5 Link simula bukas, Mayo 5. Ito'y makarang pahintulutan ng Toll Regulatory Board ang pangungulekta ng toll sa mga dumadaan dito matapos ang higit sang buwang free pass o libre. Dahil dito ang mga motoristang dadaan sa Cavitex C5 Link mula Taguig patungo ng Sukat Road o vice versa ay obligado na magbayad 59 pesos para sa Class 1, 117 para sa Class 2 at 176 para sa Class 3. Para naman sa mga magmumula sa Taguig papuntang Roas Boulevard o Zapote, kinakailangang magbayad ng toll 97 pesos Class 1, 194 Class 2,
291 Class 3. Ang Cavite C5 Link Segment 3B ang nagkukonekta sa Manila Cavite Expressway at C5 Road sa Taguig, dahilan kaya nabawasan ng 15 minuto ang Ganda dating yan, ha? karaniwang travel time na 1.5 oras. Maganda yan, kumbatsero. Ang biruin laking mo. bagay. Bayad ka. Bayad. Pero kung gusto mong mabilis, Biruin mo, 1.5 oras magiging 15 minutes. natanggalan ng zero. Oo. Hindi, bayad ka lang. Talaga. Hindi, sobrang laking bagay po niyan. Ha? Yan naman ang kagandahan sa mga infrastructure. Pero uulitin lang natin, you pay for convenience. Ayan, hindi pwedeng libre lagi. Oo, yun. Sinusulong po ni House Majority Leader Congressman Sandro Marcos ang agarang pagpasa sa panukalang Kalinga Act na layong matulungan ng publiko sa panahon ng krisis. Sinabi ni Congressman Sandro ang naturang panukala ay makatutulong para tiyak na handa at otomatikong mararamdaman ang suporta ng pamahalaan tuwing may krisis gaya ng mataas na presyo ng langis at inflation. Sa ilalim ng Kalinga Act, magkakaroon ng isang National Protection System na magbibigay proteksyon sa bawat Pinoy mula sa pinakamahihirap na pamilya hanggang middle class hanggang sa maliit na negosyo na pilit bumabangon sa hirap na nararanasang oil crisis, lalo na nagpapataas ito sa pang-araw-araw na gastusin. Inaasahan daw pong maaprubahan na ang committee report hinggil dito sa pagpapatuloy ng sesyon sa araw na ito para sa deliberasyon ng plenaryo. Binaligtad ng Korte Suprema ang naging hatol ng Regional Trial Court at ng Court of Appeals laban sa inang may mental problem na una nang nasintensyahan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo dahil sa pagkamatay ng kanyang 5 taong gulang na anak. Ikinatuwa ng Public Attorney's Office at sinabing, ha! Gumanon? Gumanon. Ay, Attorney Chief Persida Rueda Acosta. Oy, meron tayong schedule, ha, Huwag Chief. kang mawala. Baka makalimutan mo, ha. Itong week na ito na yun, ha. Ikinatuwa po ng PAO ang naging desisyon ng Korte Suprema. Parang comics. Parang comics. Paano nagbabasa ka ng comics. O kaya yung nahulog sa tulay. Bibilangin mo yung Batay sa record ng korte, tumalo ng ina Nako. sa ilog mula sa isang tulay habang karga ang kanyang maliit na anak. Bagamat nailigtas ang ina, nalunod at namatay naman ang kanyang anak, kaya kinasuhan siya ng parricide noong May 2022 at hinatulan ng Manila RTC ng reklusyon perpetua at pinagtibay naman ng Court of Appeals noong 2024. Pero ayon kay Associate Justice Samuel Gairlan, nagpakita ng sapat na ebidensya ang depensa na dumaranas ng schizophrenia ang ina nang mangyari ang insidente. Ayun, meron ng mental problem. So, yan, parang insanity plea din yan. Oo, Kumbaga ganun din. ibang mga kaso. Tsaka lalo pat, sino bang ina ang gagawa, nasa katinuan, kaisipan na gagawa ng ganun. Totoo. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Attorney John Nard, advincula ng NBI. Attorney John Nard, maganda morning. 6:27 na po na umaga. Doon po sa mga gustong tumiba dyan kagad ng limpak-limpak na salapi. Aba. Lalo Saan yan? Barangay? Sa Barangay Pineda, Pasig City. Lakasan nyo na po yung mga radyo. Magpa-cute na po kayo sa aming malakas promo team dahil mamimigay po kami ng salapi at iba pa. Iba kami. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! At para kayo ay manalo ng medium component. Ayan. Wala si Sherwin. Ha? Nakita ko nga parang, So walang medium may biyahe. component ngayon? Wala. Pero nandyan daw si Don Celso. Hindi, Don Carlos. Celso. Don Carlos. Ayan. Si Don Carlos. So meron pa rin? Meron pa rin. Ang ating word of the day. Nasa ano nga pala si Sherwin? Nasa abroad. Nasa abroad. Nasa abroad. Andun sa may Twin Tower. Matindi. Malaysia. Kuala Lumpur. Malaysia. Ayan. Ang ating word of the day ay
delay. Delay. Ang ibig sabihin daw, sabi po ni Jeric, pagka po delay ay baka buntis. Baka buntis. Yan po, mga kaibigan. Yan po ang konteksto niyan. Kapag ka may delay ay baka buntis. Yun. Ayun. So, pwedeng good news yun. Sa iba, pwede ring bad news yun. Pero mas marami, good news yan. Good news yan, siyempre. Pero pagka, halimbawa, hindi ka pa ready, Jeric, hindi ka pa ready. Tapos yung girlfriend mo, sabi, Jeric, mahal, babe, may delay Ha? May delay din yung pagkaintindi mo. Ha? Ayun. Kaya ganun. O kaya minsan parang hindi narinig. Ayun, papaking-pakingan ka, no? Yun yung delay na kakabahan ka. Saka yung isa pa, halimbawa ay yung si congressman. Si congressman. Nilapitan ng kanyang bebot. 80s na 80s eh. Nilapitan ng kanyang bebos. Daddy. Ayan na. Ano raw? May delay eh. May delay. Nako. Tinding kabog ng dibdib nun. Talaga naman. Oo. Kaya bilang na kagad si congressman. Talagang congressman ang naisip mo. Kaya lang naman si big time ang maisip ko. Nakabait-bait na tao nun. Ay, talaga naman. Pero kapag ka ang nagsabing may delay ay yung misis mo. Yung misis, at matagal na kayong nangangarap na magkaroon ng supling. Sweetheart, may delay. Naku, baka magkabukol ka. Pagtalon mo sa tumama sa kisame yung ulo mo. Yun. So, yun yung good news at meron ding bad news. Delay. Ayan po mga kaibigan. Pero ang totoo daw pong kahulugan ng delay ay pagkaantala. Yun nga yun. Ang konteksto Naantala. Ang konteksto daw po niyan ay si Senator Tito Soto ay nagbabala na hindi daw niya papayagan ang delay sa impeachment trial. Oras po natin, Mr. Jelong Tang, Lakyam Sam Ithun, 6:31 ng umaga. Katotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Iaakyat na ngayon ng House Committee on Justice sa plenaryo ang report hinggil sa findings nito na may probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Justice Committee Chairperson Jervil Luistro, natapos na nila ang constitutional duty na tukuyin ang probable cause batay sa mga ebidensya at hindi sa opinyon o haka-haka lamang. Tiniyak po ni Luistro na ang pinagbatayan ng 53 miyembro ng Justice Panel ay mga ebidensya, dokumento at sinumpaang testimonya na kung pagsasama-samahin ay makakabuo ng isang pattern na kailangan magkaroon ng accountability o pananagutan. Umaasa ang kongresista na aaprubahan ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara at kailangan ng 1/3 vote para maiakyat ito sa Senado na tatayong impeachment court. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2.
Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners, mga kabarkada, mga kapatid, mga kapuso, mga kapitbahay, mga buzzers, mga trolls? Sana po ay nakapagpahinga kayo ngayong weekend na ito. Ay, talaga. Pero pag tumingin ka sa social media, para hindi nagpahinga yung mga buzzers at trolls Talaga. Walang pahinga. Mainam naman at tuloy-tuloy lang ang hanap buhay natin. Saan ba kayo nakapag long weekend? Ayan. Nasamantala nyo ba ang pagkakataon? Kayo ba nakaikot sa mga probinsya? Kumusta ba? Oo. Kumusta ba ang mga nakita ninyo sa mga probinsya? O, kahit na dito lang, sa malapit lang sa Metro Manila. Ayan, importante Ang buhay. yan. Oo, buhay natin. Yung mga kababayan nating nasa sektor ng tourism. Sana po ay maganda pa rin ang kwento ninyo, ha? Dahil sa ngayong panahon na to, summer, yung mga kababayan natin kahit na kawitang palakol, gagawa ng paraan para makapagbiyahe. Totoo yun. Totoo lang. Ano ba balita sa presyo ng pamasahe sa eroplano, kumbachero? Yun na nga di ba nitong mga nakakaraan tumaas yan hindi pa rin wala pa rin tayong maasahang pagbaba diyan kumbachero hangga't nananatili ang sitwasyon, ang krisis. Dahil lalo pa ngayon, tumaas na naman ang presyo ng gasolina. Nakikibalita ako kahapon dyan sa Dubai. Dahil ang Dubai! Angat ang buhay. Angat ang buhay. Nakibalita ako kina Kate tsaka kay OG Labasan Alcira. Yes. Meron na palang ilang pakonti-konting mga flights. Pero ang Sebpac tsaka PAL wala, mukhang wala talagang flights. Yun lang yata ang Emirates, yung eroplano nila ng Dubai ang may mga biyahe. Masarap bumiyahe dyan kung Cebu Pacific dahil budget airline, mura. Mura lang yun. Ngayon wala pala. Ang naapektuhan daw talaga ng gusto doon ay yung mga nagtatrabaho, yung yung mga hospitality, Yan. yung mga service sector. Ang dami daw na pinag-forced leave ng 6 months, kumbachero. Naku po, kwan yan. Yung mga nasa hotel. Yun, mga ganun nga. Mga nasa hotel, yung mga nasa restaurant. Dahil walang darating na mga guests. Alam naman natin na ang tourist arrival ng Dubai antindi. Antindi ngayon. Pero dahil sa pangyayari, so maraming mga workers, mga OFWs ang pinag-forced leave ng hanggang 6 months. Paano kaya yun? Pinauwi dito. Nag-uwian, kumbachero. Marami yung pinauwi na sa Pilipinas. Oo. Mabigat po yan, mga kababayan. 6 na buwan, ha? So, ibig sabihin, ganun nila tinitingnan itong krisis na nangyayari. Hindi nila nakikitang matatapos kaagad. Ang Dubai, kumbachero, ang United Arab Emirates ay kumalas sa OPEC, di ba? Yun ang pinakahuling balita Mukhang gagawa na ng sariling diskarte po ang UAE para po magtuloy-tuloy ang kanilang ekonomiya. Na may kinalaman sa petrolyo. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZR. Mustaya yung mga kababayan natin dyan sa Albay, matindi yung dinanas nila nitong nakaraang araw hanggang ngayon. Nag-ashfall pala dyan, May asphalt po ngayon sa Albay, kaya yung mga dumadaang sasakyan ngayon dyan ay matindi ang inabot. Meron ba tayong video ng Albay? Kanina nagre-report sino nga yung nagre-report kanina? Sino nagre-report kanina kay Angelo? Yung ating reporter doon sa Bicol. Sino kanina? Sino nagre-report? Si Ruel Saldico. Ayan, si Ruel Saldico. Hingi tayo ng update dyan sa Albay kasi para malaman natin kung okay naman ba ang ating mga kababayan dyan. Kasi pag pumuputok ang bulkan, tinan nyo na po mga kababayan ang sitwasyon po natin.
ang sitwasyon po natin, may problema tayong pang-ekonomiya, tapos may ganito pang Sasabayan pa ng ganyan. Nako. Kaya Talaga. naalala nyo, tinanong natin si Secretary Rex Gatchalian nung minsan na interview po ng 2x2. Baka naman magamit nyo yung para sa mga kalamidad. Oo. Sabi naman po niya, hindi. Hindi, iba yun. Iba raw yun. Iba daw May po nakalaan daw talaga doon. Tingnan nyo po ang itsura. Yan Ang po ay tindi, sa Kamalig to, no? Kamalig Albay. Parang maaalala mo yung pagputok ng pinatubo noon, no? Ayan yung ganyang katinding pagbuga ng ng abo. Oo, tapos kanyan, dilipad yan. Lilipad, Kung saan na tangayin ang hangin ng abo na yan. So delikado rin po sa kalusugan at siyempre sa pati sa flight, kumbachero, sa mga eroplano na bumibiyahe. 'Di ba yung yun lang nangyari sa Taal kamakailan naapektuhan pati po yung mga flights po natin dito sa Metro Manila. Maghintay po tayo ng update mula po dyan sa Kabikulan. Oras po natin 6:45 ng umaga. At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Baka lang hindi natin o hindi nyo alam, mga kababayan, kasi ako hindi ko alam Ito pong ibabalita namin sa inyo na tayo po ay papila-pila sa 20 pesos na bigas na ina-avail po ng ating mga kababayan at napakaganda naman at ang ganda pala ng bigas na to, kumbachero. Ang ganda nitong yung 20 pesos na bigas na napakarami na ngayong mga kadiwa stores na nag-o-offer nito. Meron palang libreng bigas na ibinibigay ang gobyerno. Aba, tingnan mo na Libreng bigas. Merong benting bigas, pero merong libreng bigas. Meron pang libreng bigas. Ang Pangulong Bongbong Marcos pala kumbachero ay nag-utos sa DBM na ilabas na yung pondo para sa tinatawag na Local Government Support Fund, LGSF, na ang layunin ay bumili ng bigas ang mga local government units at yun ang kanilang ibibigay sa mga nangangailangang sektor nila sa kanilang nasasakupan. At ang alam mo ba, Libre yon, libre. Libre to. Bigay talaga, ha? Oo, at ang model na gustong sundan ng Pangulo ng lahat Ng lahat. ng mga Yung sistema, mga LGU, sistema, ito pong dyan sa lalawigan ng Isabela. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Kausapin natin ang mala ramp model, kumbachero. Bakit Kung man? tumindig, Oo kung naman. tumindig Oo na gobernador ng Isabela, para dahil sabi mo ang gustong tularan ng Pangulo, ang gawing model ay ang ginagawa diyan sa Isabela. Sa tindig pa lang naman talaga namang parang model Parang to si model. Governor Rodito Albano na Isabela. Gob, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Yes, good morning, Kapanying. Good morning, Jerry. Opo, hindi man lang namin alam, ito pala'y nationwide na ginagawa itong inumpisahan nyo dyan sa Isabela. Magkano po ang binibigay ng national government for this specific purpose? Ganito, Jerry, Kapanying, last month, may pa. Pinatupad na ng ating Pangulo yung pagbibigay ng 5 million kada munisipyo ng 5 million pesos kada munisipyo, tapos dun sa mga probinsya depende sa population kinumpit nila. Ang ganda ng formula nga kinumpit nila per population. Yung probinsya naman binigyan. Katulad ko, binigyan ako ng 192 million pesos. Yung malaki nga yung sa pa rin, sa Nueva Ecija, saka sa Pangasinan, at saka sa mga basta yung malalaki mga populasyon na mga probinsya. Nagbigay yan
Iba yung sa probinsya, iba yung sa munisipyo. Ha? Sa munisipyo, magkakaiba pa pala. Oo. Sa munisipyo, 5 million yung standard. 5 per town. Yes, 5 million per town ang ginawa nila. Hindi lang yun, 5 million per town, tapos may 5 million pa na ibibigay pang infra. Now, kung yung 5 million, gusto mong gamitin yung pang infra mo, pambili rin ng bigas, Okay lang pwede din. rin yun. So pwedeng 10 million pang bigas lang. Pambigas, oo. Itong bigas na ito, ibibigay mo every 2 months. 10 kilos per beneficiary or per household kung gusto mo. Kunyari, sektor ng mga PWD o yung sektor ng yung mga pensyonadong hindi nakaka-receive ng pension ba? Ang pensyonado hindi nakaka-receive ng pension. yung mga hindi nakaka-receive ng pension. Yun, pwede mo rin bigyan yun. O kung gusto mo, toda naman, pwede mo rin bigyan yun. Depende ngayon sa sektor na gusto mo bigyan ng mayor at ng gobernador. Now, kasi ginawa namin sa probinsya ganito, no, doon sa perang yan. Inudyukan ko yung mga mayor, ibili na lang ng palay. Sabi kasi gano'n ang ginagawa namin eh. Binibili namin ng palay yung sa mga LGSF namin, no, para tumaas yung presyo ng palay. Ayun. Tapos, binibigay namin doon sa mga nangangailangan tulad ng TODA, barangay official, barangay health workers, PWD, fisher folks, tapos yung ano ba ito? Yung mga barangay officials. So depende yan kung ano yung gano'n. So itong dagdag na binigay ng Pangulo, first time to na nag-release ng LGSF, siya lang ang Pangulo ganyan, na na-release siya yung LGSF na pantay-pantay kasi dati kung mapapansin mo yung LGSF, Palakasan yan eh. Kung sino lang kakampi. Exactly. Pero ngayon, ang ganda, parang pantay-pantay na ginawa ng ating Pangulo. Pero ang ganda ho ang ganda nitong ginawa ninyo dahil hindi lang yung end user ang makikinabang eh. Pati magsasaka. Magsasaka, yes. Pati yung may kunuhan. Kung kayo pa rin ang nagpapakuno, no. Yes, exactly. Tapos ang maganda pa, kunya sa Metro Manila, yung mga nabigyan yung Metro Manila ngayon, binibili yung bigas sa probinsya. Ayun, binibili sila katulad ng Venezuela, Makati, San Juan, yung mga iba sa Quezon City. Kinukwento po, Governor, kinukwento ni Cois, ni Yorme. Yun daw pong bigas, yung bigas nila ay mula sa produce o ani ng mga magsasaka sa probinsya. Ayun, 80,000 beneficiaries daw sila. Dapat ibawal na imported ang paggamitan yan. Dapat locally produced. Locally produced, Yun din ang sinabi ni Executive Secretary Recto at saka yun din ang utos ng ating Pangulo. Yun pala. Sana sa locally produced para yung industry ng bigas matugunan mismo kasi yung mga farmers na nakakawawa sa atin pag yung imported ang binibigay. So ang distribution po Gov 10 kilos per household every 2 months. For how many months? Yes. For 6 months na ito. For 6 months. June, mag-uumpisa yun. June siguro, o May, mag-uumpisa next month. June, hanggang December. Tapos, next year, ganyan na naman gagawin. Sa tingin ko, next year, baka 10 kilos na every month. Every month na. Kasi ngayon, ano pa lang ngayon, testing pa lang nila ngayon. Ng buong national. So sa amin sa probinsya, ang nangyari, lahat na ng household na bigyan namin dahil yung sa budget namin, yun ang ginagawa namin. Tapos dagdag pa nung national ayun, naging sana all. Sana all. Hindi, Gov, yung binanggit mo yung mga sektor kanina, may barangay health workers, may barangay tanod, merong TODA, may ganito. Pero paano yung mga kahit pa yung mga working class ba? Yung mga katulad namin, gusto rin naming makatikim ng bigas na yan. Wala ba tayo dyan? Parang ganun. Sabi siguro ng mga nagtatrabaho sa SM, sa mga mall dyan. O paano yun? Meron din sila? Oo, depende yun sa sektor na, kunyari,
na ano na kasi by priority yan. Siyempre, ano Opo. mo na yung priority, Katon yun, ka Jerry. Kayong dalawa naman siguro, ang bigas nyo, stateside na yung ano yun. Hindi, local Local kami. Local kami. Nueva Ecija kami. Ngayon, yung dati, nakakatingin kami ng bigas na Isabela. Kaya lang, hindi na namin maalala lasa ng bigas ng Isabela na yun. Madalang ang dating. Teka muna, bigas lang ho ba yan? Ang Isabela, di ba, may mais din. Yeah, yan, bigas muna yung ano nila. Tapos yung, kasi dalawa yan, di ba? 5 million, di ba? Ngayon, depende na sa, yung sa 5 million mo na naman, pwede na naman yon kung anong gusto mong produkto naman. Ayun. Kung pwede rin infra, pwede rin doon sa produkto ng ano. Pero sa akin, ang ginagawa ko, lahat hindi na ako nag-i-infra kasi Pagkain na lang muna. Mas mabilis. Pagkain. Kailangan ng tao yan. Halimbawa yan, bigas. Siyempre, ang Pilipino hindi lang nabubuhay sa kanin. Kailangan ng ulam. Go. Tama, pampalakas ng ano. Hindi lang yun. Pwede rin sa gatas. Sa Kasi gatas. ginagawa natin yun. Pati sa gatas nag-ano na kami ng mga dairy farms kasi kulang na kulang yung gatas natin. Ngayon, nakausap ko si Secretary Chu Laurel at yung MBA, si Tony Pet, na gawan ng magandang programa yung NDA ngayon. Ngayon, nagpo-concentrate na sila Sa dairy. Sa gatas. Sa dairy. Kasi, alam mo ba, 2% lang ang dairy natin dito sa buong Puro Pilipinas. imported na yan. Puro imported na. Yeah. Kung saan Puro imported na. Kaya ang dalo yung growth ng gatas natin, yung nutrition ng mga kabataan. mga stunted, mga bansot. Kaya mahina Totoo. Nagiging stagnant yung growth ng bata at saka yung growth ng utak ng bata kasi kulang na nutrition. So this is first time po ito, Governor, ha? First time na as in lahat ng munisipyo, 1,500 municipalities nationwide, tigpa 5 million plus 5 million, bali 10 million. Tapos probinsya. Tapos yung probinsya, iba pa yon. Iba pa. Iba pa yun sa probinsya. Kasi sa probinsya, depende sa populasyon mo. Nag-release na Alam ko, yung mga ibang probinsya naka-release na. Sa akin, na-release na. Nakasimad pa Kaya tuwa nga kami na timing doon sa ng pagkapalay. Kaya yung presyo ng palay, nakakatuwa. Magkano yan? Magkano ang palay nyo dyan, Gov? Timing. Per kilo? Pumatak yung bili ng NFA nag-30 nag-20, 25 pa yata yung bata. Opo, matindi yan. Taas Magandang balita yan. Saka masasubsidize ninyo kung mababa ang bili ng NFA, dagdagan yung 2 piso dyan sa probinsya, gaya nung ginagawa nyo dati pa, hindi happy ang magsasaka, happy pa ang consumers. Governor, maraming salamat po. Sige po, go ahead po. Yes, Kato General. Alam mo, happy ang consumers dyan, saka yung farmer, kasi dalawa yung nahihit mo Nahihit mo yung farmers, nahihit mo rin yung consumers. Dito sila. Patulad ng mga toda, kailangan talaga nila yung bigas dahil ang tumaas yung So, magandang Tsaka agricultural nation tayo. Talagang kailangan pagtuunan din Support presidente. Nung siya ay naging agriculture secretary, di ba? Doon una pa, sabi ko, ganyan ang gawin natin. Kaya lang, siyempre, sa dami ng trabaho ng ating Pangulo, di ganun Saka sa dami ng bumubulong. Ito, magaling yung secretary natin yun. Secretary Kiko. Governor, salamat po. Thank you, Gov. Salamat. Si Governor Rodito Albano, inumpisahan na niya dyan dati pa. Actually, ang Nueva Ecija meron din ganyan Meron din, no? Meron din si Governor Oye Umali, meron din yan. Ngayon, nanggagaling na ang pondo sa national government. Yun yung Local Government Support Fund. Ayun, walang lamangan. Di ba, Het? Walang lamangan. Take it away, Het. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Ay, Tita Helen, magandang morning. Kapo Apoy. 4 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga.
Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo nating mga paunahing balita, kapalaran ni VP Sara kung ma-impeach o hindi, didesisyonan ngayon ng plenaryo ng Kamara. Halaga ng piso pinangangambahang umabot ng hanggang o yung palitan ng piso sa dolyar ay naasahang pinangangambahang umabot ng 63 dahil kung magpapatuloy ang tensyon sa Middle East. Mayon Volcano, patuloy ang pag-alboruto matapos magkaroon ng effusive eruption. Full government response iniutos ng Pangulong Bongbong Marcos. Jason sa pinayagan ng makapagpiansa. Pulis sinibak sa maagang pagpapakremate sa bangkay ng pinaslang na misis at anak. At nawawalang estudyante na tagpo ang sunog sa Iloilo. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Alas 7:06 ng umaga. 5 volcanic earthquakes kabilang ang 4 na volcanic tremors ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Sa panayam ng DZRH kay PhilOps Director Teresito Bacolcol, sinabi nitong patuloy pa rin ang pagragasa ng lava sa 3 na buong daluyan sa Basud, Bongga at Miisi Galis. Nilinaw naman ni Bacolcol na ang nangyayari ngayon ay effusive eruption tulad ng nangyari noong mga nakalipas na buwan. Yung pagputok niya is continuous pa rin yan. Same activity pa rin since noong January, effusive eruption. Ang nangyari lang is bumagsak yung na-depositong lava flow na nasa upper slope. Bumagsak lang siya. Ano yun? Hindi unstable kasi. Nung bumagsak sa loob siya bumagsak o sa labas? Sa labas, kasi nasa labas na yung lava flow. Bumagsak siya. Kaya yun yung bumubulong, yun na yung naging uson. Tapos yun yung nag-trigger ng anong tawag dito? Pagkalat ng abo. Oh. Yes. Yung nag-trigger ng pagkalat ng abo. Si PBOX Director Bacolcol. Ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang mabilis na pagpapadala ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng pagbuga ng abo. Sa inilabas na pahayag ng Malacanang, nasa full swing ang response operations upang protektahan ang kalusugan ng publiko, tiyakin ang kaligtasan at mapanatiling bukas ang mga pangunahing kalsada at serbisyo. Inatasan din ng Pangulo ang DPWH na agad alisin ang mga abo sa mga pangunahing kalsada at ang Bureau of Fire Protection para sa water spraying and clearing operations. Namahagi naman ang N95 mask, nag-deploy ng mga mobile clinic para sa mga residente na may problema sa paghinga at nagtayo ng water station ang Department of Health. Andiyan na ba si Ruel? Makibalita tayo sa sitwasyon sa Bicol. Nasa Albay si RH18 Ruel Saldico. Coming, Ruel! Yes, katunying dito tayo ngayon sa mismong gitna ng yung dinadaan ng agos ng lahar, kapag yung Bulkan Mayon ay talagang tuloy-tuloy yung lahar. Pero nakita natin ng mga kababayan dito na talagang nagtsatsaga sila na makuha na yung kanilang mga pananim, sa mga oras na ito. Yung gulay na laing, katunying at Jerry, dito yun sa barangay Masarawag, si tatay ay kinukuha niya na yung mga laing na gulay. Laing, gabi. Magandang
Magandang umaga. Live po tayo sa DZRH po, ano. Ito po ba ay mga tanim niyo po ito sa dito sa area na ito, sa lugar ninyo? Opo. Opo. So ngayon po ay makapakinabangan po yan at kahit may kunting abo pa. Opo, sir. Hugasan na lang po, sir. Opo. Okay. Saan may mga tanim niyo dito? Saan po mga tanim area dito? Doon po sa baba, sir, at saka doon pa sa taas. Puro gabi lang yung tanim niya. Puro gabi lang. So matagal na pa kayo nagtatanim ng ganitong gulay? Opo, sir. Opo. Katunying at Jerry, tanong kayo kay tatay. Tatay, anong pangalan niyo po? Manny Busquillos po, sir. Manny Bustillos. Sige. Manny, yung tanim mo puro gabi lang? Mayroon din po, sir, mga kangkong, tapos gabi. Yun lang po kasi ang nabubuhay dito sa gitna na ng pinagbahaan, sir. Oo. Pero sabi mo may mga abo, may asphalt na rin pala yan. Okay ba yan? Nabebenta pa rin? Nabibenta po, sir, kasi inugasan ko po, sir, bago siya iano ko doon sa taas. Oo. Kung malapit-lapit ka lang dito, papakyawin na namin yan. Papakyawin na natin. Magkano ba ang isang tali ng kangkong? Yung isang tali po, sir, ng kangkong 10. Ito naman na gabi, 20. 20. Saan nabebenta naman doon sa taas? Opo, doon po sa bahay ko. Bali yung mga dumadaan na tao. Oo. Sila. Paano yan? Kung hindi nyo pala aanihin na ngayon, masisira na, ganon? Hindi naman po, sir. Pag makapal lang, ano? Opo, pag Hindi naman ganun kakapalan, ano. Hindi naman natabunan. Hindi naman po, sir. Sanay na si Kuya Manny doon sa lugar nila, no? Ano ba, gaano kayo katagal na nakatira diyan, Kuya Manny? Matagal na po, sir. Mga nag-edad na po kasi ako ngayon 48 Oo. Hindi halata. Hanggang dito pa po kami. Hindi halata. Mukhang 47 ka pa lang. Opo. Biro lang, pinapasaya ka lang namin. Kuya Manny, yung pamilya mo, doon sa may bahay ninyo, labas naman sa danger zone yon. Kasama po, sir, sa danger zone kasi ito po yung dating bahay kong nagiba. Tapos nakiusap kami sa barangay, lumipat kami sa kabila. Oo. Pero ngayon, doon sa kabila na sinasabi mo, pinapaalis din ba kayo? Pinapalikas muna kayo? Opo, sir. Saan kayo titira? Pansamantala? Ano pa daw po, sir? Bali, announcement pa lang na baka i-evacuate kami. Pinagre-ready lang, ano? Pinagre-ready pa lang. Opo, sir. Opo. Oo. Yung bang evacuation center, nasubukan nyo na bang tumira doon? Nasubukan na po, sir, sa Mauraro. Sa Mauraro. Anong experience nyo doon, kuya? Mahirap. Okay naman po doon, sir. Mahirap lang po din. Tubig, tapos kurente. Pero mas safety po. Safe naman. Doon talaga sa safety. At least kayo po ay hindi na kailangang persahin pang palikas. Pag sinabing kailangan lumikas, lilikas for your safety, ano? Opo, sir. Opo. Ay, nako, ayos. Kuya Manny, maganda ba ang kalidad ng lupa dyan sa pinagtataniman ninyo? Okay po, sir, kasi ganda ng may tubo. tubig siya, sir. May tubig siya, sir. Gilid. May tubig siya dito. Maganda pati ng tubig. Yung bukal niya, maganda. Ayun maganda. Malapit lang sa tubig. Ano? Yung mga batang yan, mga anak ba ni Kuya Manny? May bukal. May naglalaba pa May lang. naglalaba pa. Lalabas nanay, tito. Ayos pala. Maganda pala yung yan. Parang batis, ano? Ayun, may bukal, oh. Yung bukal. tubig niya sa lalim. Ayun, oh. bukal. Mainit yung tubig. Malamig. Malamig. Kala ko hot spring. Parang ang ganda ng itsura, Ang galing, Ang ganda ng itsura. Tayo nga, naka-chinilas na tayo, nakapaana. Nanay, kumusta po kayo, nanay? Ay, mabuti po. Mabuti Opo. naman. Binigyan po kami. Pasalamat po kami. Binigyan kami ng tubig na ganito. Bukal. Malinis. Napakalinis, ano? Malinis po itong tubig. So, Dito kami naglalaba. Diyan na talaga naglalaba sila, nanay. Paano yan? Nakukuha lang din ng tubig na maiinom, nanay? Malinis po itong bukal. Pwede pong inumin. Pwede. Malamig. Parang may yelo. Talaga. Ayos pala. Parang Naririnig. may yelo po itong tubig.
So marami pa bang Malinis na malinis. Ruel, marami Hindi bang po kayo pamilya dyan? magsisisi na gawin tong Nagkatanong na, sige po. Opo. Nanay, naririnig niyo po kami? Ano po? Narinig niyo po kami? Opo, opo. Ano po pangalan ninyo? Opo. Ellen Fernandez po. Ellen Fernandez. Marami ho ba kayong pamilya na magkakapit-bahay dyan? Opo, marami po. Marami naman. Doon po sa taas, yung iba naglalaba. Kami lang po dito naglaba. Oo, so yung pinaglalabahan nila nakakarating na sa inyo dyan sa baba. Po, namuti nga po sa Oo. Naggulong lang po kami sa bahay. Ano sa abo. Ano yung kinabubuhay ninyo, nanay? Ano po yung mayon? Nagtatanim kayo, tanim-tanim din. Hindi naman po. Ano yung kinabubuhay ninyo diyan? Ano lang po, yung pensyon ng asawa ko po dahil balo na po ako. Balo Yun na. lang po, 2.5 lang po. 1.1, pinagkakasya ko lang po. May anak pa po akong PW, isa, bunso. Ito po apo ko, dalawang apo ko dyan sa bahay. Kasama. Dalawang apo nyo. Ruel, meron ka ba dyan? Ruel, meron ka ba dyan? Yung mga magulang po, nagtatrabaho po dyan sa bayan po. Yung mga magulang, ng mga bata. Ruel, meron ka ba dyan? Yes, sir. Yes. Meron ka ba dyan? Tingnan mo nga. Yes, Tingnan mo nga yung wallet mo. Meron naman. Dukutin mo nga. Dukutin mo nga yung wallet mo. Meron tayong maiaabot kay nanay. Inabala mo, naglalaba eh. Doon tayo sa sasakyan sa may unahan pa. At nasa tayo ngayon, nasa mahigit 400 meters siguro ang nilalakad namin dito sa may area na ito. Pero wala kang kami doon at wala kang dalang wala kang dalang wallet Cash, diyan, cash dyan sa bulsa. Wala akong dalang wallet din. Pakita mo nga yung Doon sa taas, sa may, pakita mo nga yung bulsa mo, baka ayaw mo lang ipakita sa amin. Ilabas mo nga yung Salamat, sir. Opo, mamaya tutulungan natin si nanay sa kasi tatay. Ayan, Pero sige. Bigyan mo Ruel, bigyan mo tig 1,000 si Kuya Manny sa si Nanay Ellen, ha. Yes, tama. Bigyan natin. Papadala na lang ni Mother yung Oo. Tingnan natin si tatay, tingnan mo si tatay at hinugasan niya na yung yung gabi. Para talagang pinabangan pa. Sabihin mo kay Kuya Manny, Si tatay, may panawagan po kayo sa ating pamahalaan, panawagan po. Ang masabi ko lang po sa pamahalaan, yung medyo naghihirap dito, na lang po. Kumbaga sa konting tulong lang po. Konting tulong. Opo. Eto, may ibibigay sa iyo si Ruel. May ibibigay sa si Ruel maya-maya ng konti. Ibigay tayo ng magbigay tayo ng tulong sa inyo galing sa 2x2. Ayan, Salamat po, sir. Kuya Manny, maliit lang Sige. ha. Bibigyan ka ni Ruel ng 1,000 pesos dahil nakipagkwentuhan ka sa amin. Okay, pasensya na, small time lang kami. Okay po, sir. Malaking tulong na po yan, sir. Salamat po. Thank you po. Maraming salamat po. Hanga kami sa kasipagan nyo ha, Kuya Manny ha. Opo, sir. Mabuhay ka. Sige. Thank you po, sir. Kuya Manny, Si Ellen, si Nanay Ellen din ha, baka makalimutan mo. Yes, oo. Naglalaban na nga si... Naglalaban Nanay. Ano ba yung nilalaban niya? Ayos. Thank you. Thank you. Yan ang sitwasyon natin dito sa Barangay Basarawag, sa bayan ng Ginubatan, Naliwig ng Albay, kung saan ay talagang tuloy tayo sa pag-iikot sa ating mga kababayan upang i-monitor natin ang sitwasyon ng bawat residente at pamilya na apektado ng Bulkan Mayon. Mula dito sa Lalawigan ng Albay, ito si RH-18 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yun. Si Ruel, wala pang tulog yan. Talaga. Galing dito, bumoto si NPC, binoto si Aya Yupanco na direktor. Kaya lumuwas para lang kay Aya Para Yupanco. kay Aya. Nanalo ba? Panalo. Nanalo si Aya. Yun, si Aya Yupanco. So, Kaya galing dito. mag-blow out si Mother dito eh. Galing dito. Mag-blow out ba? Mag-blow out. Baka magkasakit si Mother. So, mula dito si Ruel, bumiyahe ng Bicol, walang tulog. Diretso. Oo, kaya mabuhay ka, Ruel. Thank you! Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Kityam Kap Kauhun Achi Ahya Mr. Jalamtang 719. Ang oras ay hatid sa inyo
Alas 7:25 na ng umaga. Hindi pa pala nahuli yung nanuntok ng pulis. Akala ko naman nahuli na eh. Hindi nahuli. Kasi masyadong marami yung rallyista kaysa sa pulis. Ang panahon na yun. Sinibak po ng Napolcom ang isang police officer matapos mapatunayang guilty sa kasong administratibo kaugnay ng pagkamatay ng kanyang misis at anak noong Enero. Bukod pa sa pagbawi sa kanyang mga benepisyo at perpetual disqualification sa paghawak ng anuman tungkulin sa gobyerno. Sa desisyong inilabas ng Napolcom, pinatawan ng dismissal from the service si Police Senior Master Sergeant John Mulianido dahil sa grave misconduct, neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer. Lumabas sa investigasyon na minadali ni Mulianido ang pagpapakremate sa mga labi ng mag-ina at nilagdaan niya ang authorization for cremation bago pa man matapos sa mga kinakailangang medical legal examinations. Ayon sa Napolcom, paglabag sa batas sa laban sa obstruction of justice ang ginawa ni Mulianido nang sirain ang mga potensyal na ebidensya na sana ay makatutulong sa pagresolba sa krimen. Pinayagan ng Pasay Regional Trial Court na makapagpiyansa ang dating TV host at broadcast journalist na si Jay Sonsa kaugnay ng kasong cyber libel. Inaresto ng NBI si Sonsa sa bisa ng arrest warrant na ipinalabas ng Pasay City RTC Branch 118. Kaugnay ito ng pagpapakalat umano ni Sonsa ng fake medical record patungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Inirekomenda ang piyansang 10,000 pesos para sa pansamantalang paglaya nito. Isang sunog na bangkay ng lalaki ang natagpuan sa bayan ng Pavia sa Iloilo. Batay sa inisyal na autopsya, bukod sa nasunog na katawan ay walang ibang injuries na nakita sa bangkay at wala ring anumang indikasyon ng foul play o kaya ay kaya posibleng sinadya nitong sunugin ang kanyang sarili. Ayon kay Pavia Police Chief Captain Rich Presquito, bagamat hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan, pinaniniwalaang ito ang nawawalang college student na si Frank Royce Barbasa. Pinangangambahang sumadsad pa sa 63 pesos ang halaga o ang palitan ng piso kontra dolyar. Batay ito sa pagtaya ng Japanese financial giant na FUFG Bank Limited sa harap na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon sa bangkong ito, posibleng bumagsak ng 62 hanggang 63 ang halaga ng piso kada dolyar sakaling tumagal pa ang kaguluhan na nagtutulak ng pagtaas ng presyo ng langis. Nito lamang nakarang linggo, sumemplang ang piso sa 61.30 at masumina pa sa panibagong record low na 61.56 kada dollar. Ayun. 7:28 ng umaga. Andito na. Hanapin natin yung rallyista na nanuntok ng pulis noong Labor Day. Tukoy na ba? Identified na ba? RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony Jerry, tukoy na ng Manila Police yung pagkakilanlan yung suspect na nanuntok, na rallyistang nanuntok sa pulis sa hanay ng rally dyan sa Calao noong Labor Day. Bukod sa nanuntok, tukoy na rin ng mga release ng mga pulis yung rallyistang tumangay ng cellphone ng pulis sa Labor Day. Ayon kay Manila Police District Director Police Brigadier General Arnold Santiago, bukod sa rallyistang nanapat, mga pulis sinayam na rin ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng isang pang individual na umunit tumangay ng cellphone ng isang pulis habang ito'y kumukuha ng larawan sa kasagsagan ng Labor Day rally. Ayon kay General Santiago, nangyari ang insidente habang nasa harap ng barikada ang pulis at nagdodokumento ng aktibidad ng mga rallyista. Dito biglang inagaw ng suspect ang cellphone at tumakas sa gitna ng kaguluhan. Sinabi ni Santiago na nakilala ang suspect sa magitan ng mga kumakalat na video kuha ng insidente kung saan makikitang sinuntok ang isang pulis na naka-duty sa barikada habang isinasagawa ang kilos protesta. Sinabi pa ng general na kasalukuyan ng sinusuri ang mga video at larawan mula sa insidente upang matukoy ang pagkakilanlan ng naturang suspect. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
Maraming salamat sa iyo, 29 Boy Gonzales. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Dito boy! Aktor 2 beses nang nagtangkang magpakamatay dahil daw sa sobrang depresyon at sobrang nararanasang kahirapan. At ano ba nangyari sa Supreme Court? Yun daw pong kaso ng pagkakadismiss sa dating overall Deputy Ombudsman Carandang ay binaligtad. Sabi ng Korte Suprema, mali ang pagkakadismiss kay Carandang. Sino ba tong Carandang Sino na ba to? siya? Siya po yung nag-imbestiga sa di umano'y mga bank accounts ng Pangulong Duterte noon. Ano ba ang ano ba yun? Sabi nga nila di ba masyado nang huli yung desisyon ng Korte Suprema na yun? Ilang taon na ba yan? 2020 pa. Hala na. Anin pa ang damo. Oo, kung patay na ang kabayo. Ba't ba? Ano bang naitama pa ba yun? Maitatama pa ba kung injustice man yung naranasan ni Carandang? Baka naman Minsan yun talaga problema no? Tandaan po natin, kayo din ang nagsabi, justice delayed is justice Denied. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. Uy, andyan na pala si Kwan. Sandali lang, paring Het, andito na pala siya. May nanalo na pala. Ang Diyan pinakamayaman naming kasama ay nandun sa Barangay Pineda. Sa Barangay Pineda, Pasig City. Don Carlos, go, go, go! Jerry, may nanalo na! Magandang morning dyan sa studio. Nandito tayo ngayon sa Barangay Pineda sa Pasig City at kasama natin si Nanay Linda. Nanay Linda. Nanay Linda. Hello. Hello po, Katunying, Jerry. Nanay Linda. Kumusta po kayo? Good Mabuti morning. po. Ano pong kinabubuhay ninyo dyan sa Pineda? Ito po, sa mga apo, sa mga anak. Marami kayong kabarkadang nandyan sa likod. Hello! Kumusta po kayo? Samahan ng mga naka-sleeveless yun. Parang pinapakitaan nyo kami ng mga magagandang yung braso. Ano ba mga balita? Wala bang mga maritesan dyan sa barangay? Ano ba mga pinag-uusapan? Ano ba latest? Ano ba latest dyan sa Pasig? Sino ba ang tatakbong mayor dyan? Maganda po ang Pasig namin, lalo na si Mayor Vico, the best sa amin, tiga Pasig. Paano yan? Last term na ni Vico. Paano yun? Sino papalit? Hindi po namin alam. Nako. Tatakbo na raw hubang presidente si Vico? Sana po. Baka pwedeng patakbuhin natin dyan si Bossing. Okay, Don, ikaw na bahala kay Nanay Linda. Nanay Linda, kahit sinabi mo na ang pangalan ng ating mga anchor, sino pa rin ang paborito mong announcer sa DZRH? Si Katonying at saka si Jerry. Ayun! Bigyan na natin yan ng 1,000 pesos. At kapag nasagot mo pa ating word of the day, may pa-premyo pa kami sa inyo. Ano pang word of the day natin? Bibay! Ayun! Ibigay na natin ang medium component galing sa Astron na official radio set partner ng DZRH. Alagang Astron, alagang maasahan. Ibigay din na rin natin ang groceries galing sa ACS at DZRH. At syempre ang pinakabago, pinakamabango at pinakamabigat na Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom, with Stain Away Formula. Nanay, 2 kilo na yan kahit anong dami labahin. Ubos yan. At syempre ang bagong disenyo na DZRH t-shirt. Nanay, congratulations po! Thank you po. Marami pong salamat, Katonying, Jerry. Thank you, Nanay Linda. Magandang morning! Magandang morning po. Ayan, pero mas mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos tutok lang sa DZRH Malakas Promo kasama pa rin ang Pride Detergent. Ako pa rin si Don Carlos para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Life goes
Thank you, Don Carlos. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH, pangunahing balita. Kityam Samgohun, 7:35 na umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Balita! Ikaw na, kumbachero. Ha? Kumusta na yung mga... Ito na ba? Ano ba? Yeah. Kumusta na yung mga... Kumusta na yung mga... Yun na ba? Acid reflux mo. Acid reflux. Eto yan. Ganito yan. Paano ba yan? Ganito yan. Paano ba yan? Napapansin ko, madalas ngayon ang acid reflux o GERD sa mga kababayan natin. Pero karaniwan, inaapula lang natin yung hapde, hindi yung tunay na sanhi. Oo nga, parang makinang na-stuck point yan kapag hindi maayos ang galaw ng pagkain, nagkakaroon ng gas sa ibaba na nagtutulak naman ng acid paakyat. Ayan, kaya kung iilang probiotic strains lang ang iniinom mo, baka hindi nito naaabot ang bahagi ng tiyan kung saan nagsisimula ang problema. Ayun, kaya pala, dyan napapasok ang BioPro. May 19 probiotic strains na nagtutulong-tulong para alagaan ang buong digestive system mula tiyan hanggang kolon. Parang nagtatanim ng good bacteria para mabilis ang sanhi ng gas at maalis ang sanhi ng gas at discomfort. Sa BioPro, hindi lang tinatakpan ng sintomas, inaalagaan ang buong digestive system para mas magaan ang pakiramdam araw-araw. Ayan, hanapin lang po ang BioPro sa mga Mercury Drug Stores at iba pang leading drugstores nationwide. I-add to cart nyo na sa mga online shopping platforms. Yun, BioPro ang iyong daily probiotic partner. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Kausapin natin si Congresswoman Jervil Luistro ng 2nd District ng Batangas, siya po ang chairperson ng House Committee on Justice. Congresswoman Jervil, magandang morning! Si Katonying po at saka si Ka Jerry. Good morning, Katonying and Ka Jerry. Thank you sa pagmuling pag-imbita dito sa 2x2. Opo. Ma'am, na-wish namin yung kortina, ma'am. At mukhang nakabihis na si Congresswoman. Yan na ba ang magiging suot nyo mamaya sa House? Yes, I'm about to head to Congress. And by the way, sadyang lumipat ako ng location because I anticipated. Pupunahin nyo na naman yung kortina. Ay, naalala tuloy namin. Ba't nawala yung kortina? Nawala yung kortina. Congresswoman, ano ba to? Totoo ba ngayon na kayo magbobotohan sa plenary? Totoo yun, Katonying, no? Mamayang 10 o'clock in the morning. No, not the plenary, sorry. The committee. Committee vote pa lang. Okay. This will be for the approval of our committee report with the attached resolution setting forth the articles of impeachment. So for the record, botohan lang po sa committee. Yan. After nito, magtra-transmit po tayo sa plenary. Okay. And then the plenary will take care kung kailan mangyayari ang plenary vote. Ayun. So hindi pa ang intindi ko kasi namin ngayon na rin mangyayari yung botohan sa plenary. No. So for today, magkakaroon ng panibagong hearing ang Committee on Justice. No, this is actually a continuation of the last one. Our agenda is only one, and that is
the approval of the committee report with the attached resolution setting forth the articles of impeachment, no? Apo. In simple terms, 3 dokumento yung tinutukoy natin. Committee report, nakapaloob yung resolution na nagtatalaga sa articles of impeachment, no? All these documents are very important. After its approval, on the same day, today, aming itra-transmit din ito papunta sa plenaryo. And once in the plenary, we anticipate that they will be transmitting copies of the same to the members of the House of Representatives. Naalala nyo, ito yung decision ng Supreme Court in Duterte versus House of Representatives. Dapat bigyan ng reasonable time lahat ng House members upang pag-aralan ang articles of impeachment before the plenary vote, no? Maliwanag yan dun sa Supreme Court decision. We also anticipate na papadalhan nila ng copy ang respondent vice president, that is as part of due process. Same is true with respect to the complainant, no? As soon as mapadalhan to, bilang lang siguro tayo ng days when we can say na there is reasonable time already, na pag-aralan na ng members, na pag-aralan na din ng vice president and even the complainant, then the plenary can set the date when to do the plenary vote. What is important, Katunying, Jerry, nabigyan natin ang opportunity, lahat ng parties, including the House members, basahin nyo muna yung articles of impeachment. Aralin nyo muna yung articles of impeachment, including the attached evidence, bago tayo magbotohan sa plenaryo. So is 1 day enough? I don't think it's enough. Siguro 2 to 3 days, 2 to no? 3 days. 2 to 3 days, no? Sapat na yun. Basta reasonable time. Reasonable time. Ako Para pag mapag-aralan. tututukan ko yan, 1 day should be enough kung talagang tututukan mo. But of course, alam naman natin, napakarami ng ginagampan ng tungkulin ng mga House members, no? So we are assuming na baka meron silang mga tinututukan legislation sa House, meron silang tinututukan concern sa district. So siguro 3 days at the average. They should be ready to vote at the plenary. Kapag ito hubay nasa plenary na ayun pinag-aaralan ng all the members of the House 2 to 3 days, ano po ang chances na ito ay ipabalik ulit sa committee? Pwede bang mangyari 'yon, Congresswoman? Well, dalawang bagay lang yan, Jerry, no? Kung hindi natin ma-reach, assuming na na-approve na ang committee report with attached resolution setting forth the articles of impeachment sa Justice Committee. Let us assume, no? Yes. Pagdating ng plenaryo, our tenor will be, kapag nag-deliver na tayo ng sponsorship or we will be defending the committee report, the tenor will be the approval, no? Pag hindi tayo nakakuha ng at least 1/3, which is the requirement under the Constitution, pag hindi natin nakuha at least 1/3 vote of all the members of the House, that will be equivalent to dismissal. So that's the end of it. Yes. Patay na ang impeachment complaint, no? If that happens. Pero kung makakakuha tayo ng at least 1/3 vote, huling check ko parang 105 di ba? 105. Dahil we are 315, no? So kung makakakuha naman ng 1/3 vote, it means approval of the committee report, the consequence of which is its immediate transmittal to Senate for trial, no? So dalawa lang yon. Pag hindi mo nakuha ang 1/3, it means dismiss ang impeachment complaint or ang articles of impeachment. Pero pag nakuha mo yung 1/3, ibig sabihin approve, magtra-transmit tayo papunta sa Senado. Mabuti pa nakinlaro nyo na 105 lang, ha? I'm hearing sometimes 106, no? Kaya nga po Hindi ko nga maintindihan. I will double check. Some are saying we are 318. Some are saying we are 315. But just to be safe, the threshold is 1/3. No? 1/3, yes. 1/3 of the total members of the House. Yung meron po bang effort from the side of VP Sara na makasungkit from the 53 members of the House? Kasi over the weekend may naririnig kaming may mga babaligtad daw sa 53 Wala akong naririnig na ganyan, Katunying, no? At siguro yung final na
names ng mga House members or Justice members to be specific who will be supporting the committee report is yet to be known mamaya during the hearing at 10 o'clock in the morning. Bilang chairperson po, siyang nanguna diyan sa pag-iimbestiga na yan, confident ba kayo, Congresswoman Jerville, na yung 53 na committee members na bumoto in favor ay makakakuha ng another 53 sa plenary? Gaano kayo ka-confident? Jerry, I do not want to preempt, no, what will happen in the plenary. Pero at least yung probable cause na vote, which is 53-0, I think that's enough to give confidence, at least for the purpose of this hearing, the approval of the committee report. Pagdating doon sa plenaryo, I would say that will be a different matter, no? So let's wait and see kung ano mangyayari sa plenary vote. So ano po ang timeline natin uli? So ngayon, botohan ng Committee on Justice dun sa report, and then give or take 3 days para mapag-aralan. So next week pa pala, tama ba? Most likely, next week pa yung talagang plenary vote dito? Yes, Katunying, sapagkat ang session natin is Monday to Wednesday lang, no? So kung makaka-transmit tayo sa plenary today ng ating approved committee report, we should count at least 2 to 3 days. That will be Thursday or Friday. Wala ng session. So I think ang reasonable na i-anticipate na date would be May 11. That's a Monday. Yeah, Monday na. May 11. Next week na nga. Next Monday. So we have Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 6 days. Siguro naman that would be more than enough para maaral nilang mabuti yung articles of impeachment if indeed they have other concerns. Opo, nako. May tatanong pa sana kaming iba, kaya lang baka sabihin nyo, I will not allow that because that is probing already. You can do that by way of manifestation. Do not ask me. Ma'am, isa na lang. Related pa rin naman pero hindi naman kasama sa, o relevant pa naman pero hindi naman may kinalaman sa impeachment. Yung decision po ng Supreme Court na inilabas over the weekend sa kaso po ni former Deputy Ombudsman Melchor Carandang na ang totoo nun, masyadong matagal yung kaso. Inabot yata ng 8 years po itong bago ilabas ng Supreme Court. Pwede ba naming malaman kung anong opinion nyo doon? Well, maalala mo si then overall Deputy Ombudsman Carandang. Opo. Ang unang naglabas nitong AMLAC report, no? Which was totally belied by the former president at humantong pa nga sa kanyang dismissal as overall Deputy Ombudsman, no? Since then, hindi na natin narinig si Carandang, and it was Senator Sonny Trillanes who kept on sharing to the public kung ano yung mga dokumentong nakuha ni overall Deputy Ombudsman Carandang. This pertains to the same AMLAC report or allegations of Senator Trillanes in his affidavit about the bank accounts of the Duterte family, no? So, anong effect nito dito sa impeachment case? I don't know with regards to the prosecution panel if they will appreciate this as a possible additional witness para dito sa kanyang unexplained wealth, no? Kasi iniisip ko, pagdating ng trial, wala na namang issues doon, so they can actually issue subpoena of bank records. Unlike yung nangyari sa amin, may mga debates pa about subpoenaing bank records, kaya we opted to subpoena instead the AMLAC, no? Lang. Ito namang sa Senate, pwede namang diretsuhin na nila Yung because no doubt this is an impeachment case, di ba? So, siguro pagka na-constitute na, Katunying, ang prosecution panel, we can discuss kung magiging significant ba si Carandang for the purpose of establishing the unexplained wealth, considering na siya ang unang naglabas nitong AMLAC report. So, point of clarification, so pwedeng maging testigo sa impeachment trial si Carandang? There's a possibility
the decision will come from the entire prosecution panel, Kathleen. Na kayo po ay magiging parte. At saka siyempre dapat maging willing witness si That's si right. Carandang. No? Kahit naman may compulsory process ang impeachment court, parang ang hirap niyan yung magsasalang ka ng witness na hindi willing or hindi ready na mag-testify. No? Siguro importante yung magiging decision din ni overall Ombudsman Carandang if he will be willing to help the prosecution's case. Opo, okay. Thank you, Congresswoman Jerbel Luistro. Ma'am, maraming salamat po sa inyong oras at magandang umaga po sa inyo. Thank you. Salamat po. Sa sunod na interview, babalik ako doon sa Cortina. Bumalik kayo sa Cortina, ma'am. Na-miss agad namin. Parang nalulungkot kayo pag wala yung kulay brown na Cortina. Kita nyo, napansin nyo kaagad. Thank you. Morning po. Thank you very much. Especially sa aking mga kababayan from Batangas 2nd District. Good morning po at maraming salamat, Dos por Dos. Si Congresswoman Jerbel Luistro ng Batangas 2nd District. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! 7:56. Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baja, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2! 2 por 2! Papaabot lang tayo ng pakikiramay sa pamilya Bartolome, sapagkat yung anak nitong si former PNP Chief Nicanor Bartolome na si Nicar Noemi. Oo, pumanaw po nitong kahapon ng umaga. Ang bata nito, kumbatsero. 39 years old. 39 lang years itong old. si Nicar Noemi. Panganay, ito yata yung panganay na anak ni General Nick Bart. At pumanaw dahil sa colon cancer. Nagpapaabot po kami ng tao sa pusong pakikiramay, General Bart. Nick Bart. Tsaka kay Kuyang Els Bartolome. Kay Kuyang Els Bartolome. At inaasahan daw na baka Thursday ay maibalik, madala na dito from Singapore ang mga labi ni Nicar at ibuburo dyan sa Tarlac. Sa Tarlac. Bilis ng oras, kumbatsero. Ay, si Kapwa po, may pinababati lang kumbatsero. Happy birthday daw kay dating Customs Commissioner Benbenito Rubio. Tingnan mo nga naman. Happy birthday, Commissioner Ben Rubio. At happy birthday din kay Lady Jen Subarjaga. Lady Jen Subarjaga. Anniversary nila, kumbatsero. At anniversary din nila ni Juvie. At happy 69th birthday kay Dikong Tony Nagales. Happy birthday sa lahat na nagbe-birthday. Sayang at wala na tayong oras. Sinisikap sana nating makausap itong si former overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Supreme Court, mas mabilis sana. Sana naman mas mabilis. Ang mga decision, hindi lang dito, pati sa iba pa. Kasi baka maging, kayo nga nagsasabi, baka maging cute and epidemic na. Cute and epidemic na. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!